Well, parang iniisip ko kanina, kailangan ko pa bang mag-preach? Una, dahil hindi po ako sanay na mag-preach ng 20 minutes. No? At dahil nakaset yung ating puso doon sa ating pag-alala sa naging buhay ni Sister Vic. But since this is my duty at ayaw naman po natin na yung pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos kahit na paiigsihin po natin ito. At I know we need this at ikatutuwa ng Diyos na ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Please open your Bible in Luke chapter 14 verses 1 to 6. Sa Ebanghelyo po ayon kay San Lucas, chapter 14, verses 1 to 6, at inaanyayahan ko po ng bawat isa ay tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita po ng Diyos. Ulitin ko, Luke chapter 14, verses 1 to 6. Sabi ay ganito, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantiyan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusang Hudyo, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung ang inyong anak o ang inyong baka ang nahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito kaagad kahit araw ng pamamahinga? Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Pinagpala po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Mari na po kayong umupo. Sa tagpong ito, ang Panginoon, siya po ay inanyayahan. No? Hindi man binigay ng detalyado kung ano ang okasyon, pero ito po ay ginawa doon sa bahay ng isang pinunong Pariseo na hindi rin ito pinangalanan. Ngayon, gusto ko pong, for a short period of time, gusto kong makita natin bakit may mga pagkakataon na si Jesus sa mga paanyaya ay tumutugon siya. May mga paanyayang tinatanggihan po natin at may mga paanyayang sinasang-ayunan natin for a specific purpose. Ewan ko po kung ang taong ito ay malapit sa Panginoon Kristo upang tanggapin niya ang kanyang paanyaya. At marahil alam din ng Panginoon yung kabilang intention, ibang intention sa pag-anyayang ito. At makikita natin ito doon sa verse 1 na sa kabila ng marahil gustong pakainin ang Panginoon at bigyan siyang pahalaga, sa isang banda ay upang pansinin, bantayan ang magiging kilos niya at marahil magiging batayan upang magkaroon sila ng akusasyon yung mga umaaway sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ano ba ang naging layunin ng Panginoon kung bakit tinanggap niya ang paanyayang ito? Una, upang siya ay gumawa ng mabuti. Siya'y gumawa ng mabuti. Hindi lamang sa mga nagmamatiyag sa kanya na mamaya ay ating maunawaan papaano niya sila ginawa ng mabuti, kundi higit sa lahat sa isang taong may manas. Sinasabi po na marahil ang taong ito ay hindi ito basta lamang pumunta sa bahay ng kilalang pinunong Pariseyong ito. Marahil siya ay bahagi din sa mga inanyayahan. Dahil nga doon sa verse 1, pinakita doon ni Luke yung sinabi ko kanina na ibang intensyon ng mga taong marahil kaugnay or related sa pinunong Pariseyong ito upang bantayan nilang mabuti ang kanyang kilos.
at naglagay doon, naganyaya ng isang taong may sakit sa araw ng pamamahinga. Titingnan kung lalabagin ni Jesus ang araw ng pamamahinga na para sa kanila, sa mga Hudyo noon, ito ay isang malaking bagay. Ginawa niya ang taong may manas ng mabuti sa pamamagitan ng pagbibigay kagalingan. At sabi ko nga po kanina, ito ay mismong sa araw ng pamamahinga. Ipinapakita lamang niya na mas mahalaga ang tao kesa sa okasyon. Ang tao ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nanaog dito sa mundo at ibigay niya ang kanyang buhay at hindi para sa mga okasyon, kundi sa tao. Tinanggap niya, dinaluhan ang paanyaya upang gumawa siya ng mabuti. Hindi lamang sa taong nangangailangan ng kagalingan, kundi sa mga taong nangangailangan na sila ay magsisi at totoong magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, tinanggap ng Panginoon ang paanyayang ito sa layuning siya ay magturo. Ano ba ang nais ituro o nakita nating itinuro ng Panginoon Jesucristo sa pangyayaring ito? Una, tungkol sa araw ng pamamahinga. Alam natin na ang araw ng pamamahinga, ayon kay Jesus, ay ginawa para sa tao at hindi ang tao ang ginawa para sa araw ng pamamahinga. Hindi kailangan na dahil sa araw ng pamamahinga, yung mga lehitimong pangangailangan ng tao ay sasantabi. Hindi. Ang araw ng pamamahinga ay ekspresyon ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa tao. Kaya nga, nung tanungin ni Jesus ang mga taong ito na nagmamatsyag sa kanyang kilos, ang sabi niya, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga or hindi? At nakita natin yung kanilang naging reaksyon. Wala po silang imik. Sapagkat mismong sa kanila, alam nila na may mas mahalagang dapat gawin kahit sa araw ng pamamahinga. Sa papaano? Tingnan po ninyo sa verse 5, sabi ng Panginoon, hindi ba, kapag ang inyong anak ay nahulog sa balon, o di kaya hayop lamang ninyo, katulad ng baka, nahulog sa balon, hindi ba iniaahon ninyo ito? So sa kanila, alam nila na mayroong mas mahalaga sa araw ng pamamahinga. And then, ito yung gustong ipaunawa at ipaalala ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng nandoon siya. So He taught them not only by speech, but He taught them sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Ang tawag po dito ay parabolic act. Na yung pagtuturo ni Jesus ay sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Hindi lamang nais niyang ituro ang totoong diwa at kahulugan ng pamamahinga sa kanila na ang sabi ko nga kanina, alam naman nila ito. So ito ay nagsisilbi ring paalala sa kanila. Ito rin ay pagkakataon o naging pagkakataon upang ituro niya ang nais ng Diyos. Alam po ba ninyong 7 beses na ang Panginoon ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga? Ano ba ang nais ng Diyos? Masunod lang natin yung mga do's and don'ts na wala yung ating puso doon? Of course, hindi. Ang nais ng Diyos ay makita natin kung ano talaga ang mahalaga sa Kanya at yun yung gawin natin. At wala nang pinakamahalaga sa Panginoon kung hindi ang kapakanan ng taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Wala nang pinakamahalaga sa Panginoon kung hindi ang kaligtasan ng taong papunta sa impyerno at mauunawaan niya na magsasalba dito ay ang pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang isinugong tagapagligtas.
Ano pa ang naging layunin ng Panginoon kung bakit tinanggap niya ang paanyayang ito? Upang siya ay magtuwid. Makikita natin dito, itinuwid niya ang tungkol sa maling paniniwala ng mga taong ito na nagmamatsyag kung siya ay gagawa ng mali. Alam ba ninyo na very simple ang nasa kautusan ng Diyos? Ipangilin ninyo ang Sabat. Ngunit, pinagdadagdag po nila to at ginawa nilang stricto to the point na ito na yung sunusunod nila at yung diwa ng araw ng pamamahinga o araw ng Sabat ay nawala. Imbis na naging araw ng pamamahinga, araw ng kabigatan. Nang dahil sa mga idinagdag nila mga do's and don'ts. Kaya, sa pamamagitan nito ay itinuwid ng Panginoon yung kanilang maling paniniwala. Makikita natin yung simpleng tanong ng Panginoon na hindi nila masagot. Dahil nga doon sa kanilang maling paniniwala tungkol sa araw ng pamamahinga. Tanong niya, alin ba ang naayon sa kalooban, sa kautusan ng Diyos? Ang magpagaling sa araw ng pamamahinga or hindi? Hindi nila masagot. A simple question. Alam po niyo, parang when you are guilty, bagamat alam mo ang sagot, you will not be dealing with the issue minsan sa tao. Di ba yun yung nangyayari sa ating paligid ngayon, sa mga politicians natin. May mga taong concerned about transparency. Tinatanong sa ating mga nanunungkulan, saan napunta yung pera? Bakit ganito kalaki yung hiningi ninyong budget? At imbes na sagutin ng diretsahan, because they know they are guilty, at alam natin na sila ay guilty, hindi yung issue yung kanilang tatalakayin, kundi yung taong nagtatanong, yung kanilang titirahin. Hahanap sila ng butas sa kanya, ididemanda, but I think that is a sign of immaturity. Yun ay hindi tamang tugon. Kaya nga, alam nyo, ang mga taong ito, kagaya ng mga taong ang layunin nila ay bantayan ang kilos ng Panginoon. Instead of finding the Savior, ang hinahanap nila ay pagkakamali. And in that way, instead of being saved, they are being judged. Hindi kaaligtasan ang kanilang tinatanggap, kundi hatol para sa kanila. Ang pagtutuwid ng ating Panginoong Kristo ay hindi primarily upang saktan ng tao, kundi upang dalhin siya sa tama. Tama na magdadala naman sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, when the Word of God challenges our wrong perspectives, huwag nating ipilit yung mga perspektibo natin ito na kung saan-saan natin hinango. Let us look straight sa mga pagkakamaling ito in view of God's Word and be willing to be corrected. Dahil ang pagpapatuwid, ang kahandaan na maituwid sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay magiging pakinabang sa atin. Hindi lamang niya tinanggap ang paanyayang ito dahil gusto niyang gumawa ng mabuti, magturo, magtuwid, kundi last upang siya ay magligtas. Tinanggap niya ang paanyayang ito sa layunin niyang magligtas. Alam natin ito ang kalooban ng Diyos na nagbigay ng araw ng pamamahinga. Ito para sa akin ang diwa ng araw ng pamamahinga. Kaya nga sa aklat ng mga Hebreo, ang araw ng pamamahinga ipaniliwanag ng nagsulat ng aklat ng araw ng pamamahinga
ng aklat ng Hebreo na hindi ito araw. Ito ay persona. Ang araw ng pamamahinga ay si Kristo. The moment a person believes in Jesus, he will have rest. True rest. Ano sabi ni Kristo in Matthew 11 verse 28? Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Rest for your soul. Ang araw ng pamamahinga, hindi nakapagbibigay ng totoong kapahingaan sa tao, lalong-lalo na sa kanyang kaluluwa. So masasabi natin, bagamat oo sa lumang tipan, araw ang araw ng pamamahinga, ngunit ito ay nagpapahayag o nagpapakita sa totoong kapahingaan na ipagkakaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtatakda ng araw, kundi pagsusugo ng tagapagligtas. Ito ay ang kanyang anak na totoong magbibigay ng kapahingaan sa tao. Tinanggap ng Panginoong Jesucristo ang paanyayang ito upang magligtas. Hindi man natin alam kung ano ang naging kasunod na nangyari sa buhay ng taong ito na kanyang pinagaling mula sa kanyang sakit na manas. At alam natin na ang manas ay simptomas lamang ng mas severe na karamdaman. Di po ba? Kapag namaga ang iyong paa, marahil meron kang sakit, it's either sa bato, sa atay, o kung anuman sa internal organ mo, pero pinagaling ng Panginoon. At marahil ang taong ito, he realized that he did not only need a healer, but he also needed a savior. Marahil yung taong ito, pag uwi niya, na-realize niya na ang kailangan pala niya higit sa buhay nito, kundi maging sa buhay sa kabila, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. And probably ang taong ito, hindi lamang niya tinanggap ang kagalingan ng kanyang katawan, kundi maging kagalingan ng kanyang kaluluwa. At sana'y ganun din tayo. May the blessings we receive from God will lead us to the greatest blessing, and that is the salvation of our souls. Amen? Anong halaga ng mga pagpapalang material kung ang patutunguhan pa rin ng iyong kaluluwa ay impyerno o sa dagat-dagatang apoy? Ngunit mga kapatid, kung marirealize natin na mga pagpapalang ito ay mga paunang patikim pa lamang ng higit na mas mahalaga at walang hanggang pagpapala, at naway doon tayo dalhin. May we realize yung bagay na yon upang sa ganon, hindi matuon ang ating damdamin, ang ating isipan sa mga pansamantala at material na bagay, but ang masigit nating hanapin, kagaya ng binanggit kanina ni Brother Louie, ng talata mula sa Bible, ang masigit nating pag-impukan ay ang kayamanan doon sa langit. Dahil ang mga kayamanan doon ay hindi pansamantala, hindi nasisira, kung hindi ito ay pangwalang hanggan. The moment you possess this wealth in heaven, it will be yours for eternity, not temporarily. Amen. At yon yung higit nating pagsikapan sa buhay natin ngayon. Ngayon, ano yung itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa paanyayang ito dahil dun sa apat na layunin na aking binanggit? Una, ang tao ang pinakamahalaga sa Diyos. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga sa Kanya. Hindi niya sinugo si Kristo upang mamatay sa krus sa mga hayop. Hindi isinugo ni Kristo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay sa krus para sa mga kautusan na binigay niya sa atin. Oo, sa pamamagitan ng naging buhay at kamatayan ni Kristo, tinupad niya ang kautusan. Pero bakit niya ginawa iyon? Para sa tao. Para sa atin. Mga kapatid, may we realize that we are the most important
in the eyes of God sa mundong ito. Hindi ang araw, hindi ang relihiyon, hindi yung mga kayamanan sa mundong ito. Ikaw ang mahalaga. Ako ang pinakamahalaga sa Diyos. Kayo ang pinakamahalaga sa Diyos. Amen? Hindi ang araw ng pamamahinga. Hindi ang pagtupad sa araw ng pamamahinga, kundi ang kaligtasan ng tao ang pinakamahalaga sa Diyos. Ikalawang itinuturo nito sa atin, ang Diyos ang dapat maging pinakamahalaga sa tao. Kung para sa Diyos, ang pinakamahalaga sa Kanya sa mundong ito, walang iba kundi tayo, ang ating kapakanan, hindi lamang sa buhay natin ngayon, kagaya ng pagpapala, kagalingan, kapayapaan, solusyon ng ating problema, katugunan ng ating pangailangan, kundi kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung gayon, kung naunawaan natin yung bagay na yon, dapat ito ay magatid sa atin sa pagkaunawa, sa pangunawa na walang ibang higit na mahalaga sa buhay natin kundi ang Diyos. This is the right response. Ito yung tamang tugon po natin. Pinahahalagaan tayo ng Diyos ng higit kanino man. Pahalagaan natin ang Diyos ng higit kanino man, kahit pa sa ating buhay. At wala nang ibang higit na pagpapakita ng pagpapahalaga natin sa Diyos kung hindi ang tanggapin ang Kanyang ibinigay sa atin ayon sa Kanyang kalooban. Sumampalataya tayo sa Jesucristo at patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, pwedeng anyayahan ang Panginoon Hesus at kapag ito ay ayon sa Kanyang layunin, tiyak na siya ay pupunta. Let me give you some of the invitations that we can give to Jesus and we believe He will accept. Ito po yung mga paanyaya na pwede natin gawin sa Kanya na hindi niya tatanggihan. Anyayahan natin ang Panginoon na maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Anyayahan natin siyang laging maghari sa ating araw-araw na buhay. At anyayahan natin siyang maging kasama sa anumang oras. Ang mga paanyayang ito, hindi tatanggihan ng Jesucristo. Bakit? Sapagkat ang mga paanyayang ito ay pagkakataon para sa Kanya upang gawan tayo ng mabuti, upang turuan tayo, upang ituwid tayo, at upang iligtas tayo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat kami sa oras nito, sa pinagkaloob mong pagkakataon upang makarinig ng iyong salita. Salamat na may mga paanyayang tinutugunan mo. Ginagawa namin at may kagalakang iyong tinatanggap. Salamat, Panginoon, dahil nung inanyayahan ka naming maging Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, tinanggap mo to. Nung anyayahan ka namin, Panginoon, na pagharian mo ang aming buhay, tinanggap mo to sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong Espiritu Santo upang maghari sa aming mga isipan at damdamin. At dahil dito, nagagawa naming lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Nung anyayahan ka namin na samahan mo kami sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, tinanggap mo to sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa amin ng pangako, Lo, I will be with you always until the end of the ages. Panginoon, salamat dahil lagi ka naming maasahan. And may we continue to invite you, Lord, sa maraming paraan upang magkaroon ka ng pagkakataon pa upang kami ay gawan ng mabuti, upang kami ay turuan, upang kami ay ituwid, at lalo't higit upang kami ay iligtas. Ama, tanggapin mo ang aming pasasalamat, tanggapin mo ang aming pagpupuri, at ang lahat ng ito ay aming idinadalangin
sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.